objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and sums, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. Technical and advisory visit. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa isa na namang makabuluhang talakayan this webinar Wednesday. Handog po ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Tins de Guzman and I will be your host for today's session. So last week's episode, tinalakay po natin ang understanding of the monetary benefits kung saan na-discuss yung iba't ibang karapatan related sa inyong mga sahod tulad ng hours of work, holiday pay, premium pay, 13th month at iba pang may kinalaman sa inyong sahod sa inyong workplaces. So ngayon po sa Season 4, Episode 3, ang topic naman po natin ngayong hapon ay didiscuss naman po ay may kinalaman sa compliance report to DOLE base sa requirement po ng ating occupational safety and health standards. So before we begin our webinar, let us start with a prayer. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat para sa pagkakataong magtipon-tipon sa webinar na ito. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng teknolohiya na nagbibigay daan upang kami ay makapag-ugnayan, makapag-aral at lumago kahit na magkakalayo kami. Naway gabayan ninyo po ang bawat tagapagsalita at kalahok upang kami ay makapagbahagi ng mga kaalaman ng makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Tulungan ninyo kaming makinig ng bukas ang isipan at puso, handang matuto mula sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan sa kaisipan at kahusayan sa pagpapahayag upang maging makahulugan at may positibong epekto ang aming talakayan. Dalangin namin na ang session na ito ay magtaguyod ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagbabahagi ng kaalaman na kapaki-pakinabang para sa lahat. Naway madama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan na nagtutulak sa isang espiritu na pagkakaisa at respeto. Nagtitiwala po kami sa inyong banal na karunungan upang kami ay gabayan sa anumang pagsubok o hamon na maaari naming harapin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng aming pagsasama-sama,
Naway bitbitin namin ang mga aral na aming natutunan ng may panibagong layunin at dedikasyon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. And hello sa ating Facebook Live participants, no? Para sa ating mga viewers dyan, huwag po natin kalimutang i-like and i-heart react ang ating mga live streams. At pakishare na rin po to sa ating mga workmates, family, and friends para naman po magkaroon sila ng bagong kaalaman. And i-share din po natin, no, yung kanilang karapatang paggawa and yung mga paano sila makakapag-comply sa mga DOLE requirements with the minimal and efficient na paraan. And don't forget to use hashtag Webinar Wednesdays in your post. Please hit the follow button on our Facebook page, Dole BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplaces. For your questions or clarifications, kindly use the comment section and this will be addressed by our resource speakers after the lecture. So ngayong hapon po, no, maswerte po tayo na magkakaroon po tayo ng dalawang speakers for this afternoon who will impart their knowledge on how to comply with reportorial requirements with OSH. Since unang quarter po to ng taon at tayo ay nagsasubmit ng ating mga reports and compliances sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ito po yung best time, no, para alamin din natin ano ba yung kailangan nyong ipasa or i-comply with related sa OSH ng requirements. So, sa session na ito, sigurado marami na naman tayong matututunan kung paano natin ma-accomplish yung iba't ibang mga OSH reports at malaman din natin ano ba yung gamit ng mga OSH reportorial na hinihingi po ng DOLE. Dito din po madidiscuss kung paano makapag-comply ng mas madali at mas mabilis gamit ang aming online compliance portal. So, this afternoon, we have two experts from our bureau. You have here our bureau doctor na isa sa mga eksperto pagdating po sa occupational safety and health. We have here Dr. Marco Antonio Valeros and our colleague na naging bahagi din ng development ng online compliance portal, our Senior Labor and Employment Officer, Miss Eunice Johan Bingil. So, wag na po natin patagalin pa, no? Let me introduce to you our first speaker who will impart to us his knowledge about our topic. He's a certified family physician, a public health doctor, a medical specialist, and currently a medical officer of the Bureau of Working Condition. Everyone, please welcome Dr. Marco Antonio Valeros. Hello po, magandang hapon po sa atin pong lahat. Sa mga kababaihan, okay, nais ko po kayong batiin ng Happy Women's Month. Ayan. So, I'm blessed na may kasama po akong dalawang kababaihan ngayong hapon. Okay, so start na po tayo, no? Mag-share screen lang po. Ayan. So, I hope na visible na po yung atin pong slide sa atin pong mga monitor sa ating screen. Okay? So, as mentioned kanina ng ating pong kasamahan si Engineer Teens, ang topic po natin is about yung OSH reports, no? So, Understanding Occupational Safety and Health Reports. Ayan. Okay? For our objectives, meron tayong 4. Sabi po dito, at the end of the session po, dapat ma-identify po natin ano ba yung mga different OSH reportorial requirements, yung mga mandatory for submission at ano yung mga timeline na dapat siyang ma-submit. Number 2, for us to understand their importance to DOLE. Ayan. Yung mga sinasabit po natin kasing reports, no? Of course, hindi lang naman naka-imbak yan sa sa aming pong mga portal, no? Inaaral din po yan, ina-analyze po yan. Aid po namin yan sa amin pong policy and program development. Yan. Okay? So number 3, analyze and interpret OSH data. Ayan. So nakikita natin sa mga submission nyo po, ano bang mga sector ang may mga ganitong common na aksidente o sakit
And with that, no, na-analyze namin, na-interpret po yung mga sinasabit na report na na address natin yung mga issues and concerns, no? Dahil sa ano po, interpretation ng mga data through policy and program development ulit. And lastly, number 4, of course, we would want to promote improvements in reporting systems, no? Before, no, many years back, no, ang submission po ng report hard copy pa no. Pinapasa yan sa mga DOL na field office, provincial office, even sa regional office, no, na merong jurisdiction doon sa workplace. Ayan, tinatatakan yan, ano? Yan, receive, then may date, then ano na. Tapos dalawang copy na iwan sa DOLE kasi yung isa nasa regional office, yung isa dinadala sa BWC. Okay, pero ngayon hindi na po gano'n kasi gusto po namin na mas mapadali yung atin pong ano 'no, submission. Meron na tayong online 'no, na online compliance portal na i-di-discuss po mamaya ng atin pong kasamahan kung papaano po tayo mag-submit ng report through OCP 'no, o yung online compliance portal. Okay? So why OSH reports matter, no? Banggit ni Teens, no? Ano ba yung importance, yung kahalagahan niya, no? Okay? So it detect hazards and emerging risk, no? Kasi through reports, no, yung analysis ng reports, nakikita natin may mga ganitong mga aksidente na nangyayari. So ano tayo, no? Background ano tayo, no? Is one step backward, makikita natin dahil pala may mga ganito silang mga hazards, no? Then number 2, identify high-risk industries yan. Through yung mga reports na ano naman nagse-segregate ano, na yung mga per sector, ano yung mga industries ba na maraming aksidente, maraming mga nagkakasakit. Nakikita po natin doon ano at with that again, identification ng mga high-risk industries no is nothing without us no providing yung mga policies no to address yung mga ano pa mga hazards and risks na nakikita namin per industries no malesen yung occurrence if not eliminate no yung mga sakit at aksidente. Number 3, guide preventive measures, no? So, it provides us guidance, no, para sa mga control measures. Then number 4, support policy and program development. Again, ulitin ko po, no, na napakalaking tulong po yung timely submission ng atin pong mga reports para po sa policy and program development po natin. In fact, no, may mga policies po kaming nailabas no because of yung ano evidence-based no na data based doon po sa mga submission na ipinapasa po sa amin. Normally kasi no paggagawa ng policy program no, maraming ano yan pwedeng top down, pwedeng bottom up no. So top down yan, may Republic Act na ipinasa. Sabi do sa Republic Act na DOLE in 90 days shall formulate mga yung rules and regulations, ganito, ganyan. So, top-down yon kasi sinabi ng batas. Pero, ang DOLE, proactive din naman kahit walang batas, no? Kasi empowered din naman ng meron tayong quasi-legislative function, ang Secretary of Labor ng Department of yon ang DOLE. So, pwede ring based sa mga mga reports na na-submit, magpo-formulate ng mga policy para ma-address yung Pero of course, kailangan natin ng backup yan ng data. So, yung mga sinasabit nyo po sa amin, malaking bagay po iyan para po sa policy and program development po ng DOLE. Okay? So, sa DO252 no, series of 2026, merong mga required na submission ng OSH reports no. Actually, yung explicitly na nakasulat doon itong first 3, yung work accident illness report o sa mga nasa safety and health na common na natin diyan is yung WAIR. Number 2, annual exposure data report. Ayan, AEDR.
Actually, ito lang naman yung ano eh. Yung WAIR kasi submission niyan is monthly, no? Whereas itong AEDR, dahil annual, so annual, once a year ang submission niya. So ito yung summary nung ano, nung 12 months na submission po sa amin ng WAIR. So, ayan, AEDR. Annual medical report, no? Again, annual din yan. Okay, ang deadline naman nito is ano eh, March 31, no? The year after nung covered period. So, ganito yon. Itong 2025 na ano natin, na data, no, on AMR, kailangan ma-submit yan sa DOLE, sa OCP, no? Not later than ano, not later than March 31, 2026, no? Pero ano po, pwedeng mas maaga, no? Sabi ko nga is not later than eh. Ito nga pa lang yung AEDR, yung number 2, ang submission niyan is ano, January 30, no? Of the following year nung covered period. So yung 2025 na data kailangan maisubmit sa amin, na-submit, no? Na-submit pala, no? Tapos na no? Last January. Yung work accident illness report, no, tuwing ika-30th day of the month, the following month after nung ano, after nung accident, after ng illness, no? Again, not later than. So, yung ano po, nangyari halimbawa, no? Nung February 20, for instance, no? Ang deadline nun is ano pa, March 30, no? Okay? Okay. So, safety organization report, ito lang naman yung composition ng ano, ah composition po ng, dahil lang po ha, may mga nagpaparamp sa ano ko po. Okay? Ayan. Yung mga composition po ng Safety and Health Committee, sinasabit din po yan, no? Every January. Yan. Then, OSH Committee minutes of the meeting. Ayan. Ang monthly kasi may meeting nga ano, ang OSH Committee. Pero ang submission sa amin pwede naman ding quarterly. Okay, ulitin ko po. Sa 252, explicitly naka-itemize yung tatlo, no? Nakasulat yung WAIR, AEDR, AMR. But then, sa OSH standards and even sa 252 rin naman, sinabi naman yung other OSH report. So ito na ngayon, yung Safety Organization Report at OSH Committee Minutes of Meeting. No? So ang submission po nito is through OCP. No? Mas madali at mas mabilis. Okay? And then, doon tayo sa WAIR. Ayan. So yung it reports all work-related accidents and illnesses. No? Yung mga kahit minor, no, isinasubmit po sa amin yan. In fact, sa hospital, for the longest time hindi nila nilalagay yung ano, yung needle stick injuries, no, yung mga napiprick ng needles, which is very important, no. Sana kasi kung nakarating sa amin na mas maaga, na mas maraming ganoong mga incidents, mas nakapaggawa sana tayo ng polisiya para sa ano, in coordination with the Department of Health, of course, no, para sa mga post-exposure prophylaxis, no, para natusukan ng ano, ng karayom na merong may HEPA B o HIV, at least maagapan ano yung atin pong ano, yung bakuna, no, para hindi siya mag-lead doon sa mga ganoong sakit. At of course, no, strengthen natin yung prevention na maiwasan yung mga ganoong mga pangyayari sa ospital. Number 2, submit via DOLE online compliance portal. Okay? So sila submit siya via ano. Again, ang due date niya is 30th day of the following month. No? So tatanungin naman ako, Dok, paano yung ano? Yung February, wala namang ano yun. Wala nang February 30, 28 lang siya. Pag leap year, 29. Of course, no, understood na yon na last day nung ano, nung month. Okay? So, para naman sa ano, no, pag may namatay at of course yung permanent total disability o yung nakasulat sa amin is yung disabling injury,
ang notification nun is within 24 hours, no? Dapat ma-inform po si si Dole. Ayan. Bakit po, no? Kasi we would want to to do an OSH investigation, no? Mas maganda, very fresh pa kasi pagka later na yung site hindi na ganoon ka accurate kung mag-iimbestiga no. Of course, ang reason naman for us no to investigate is fact finding siya to determine yung root cause ng accident, and once na na-determine siya, develop an action plan together with yung sa establishment. And of course, by doing so, it prevents the the reoccurrence of the same accident, no? The same nature of accident na in the near future. Kasi kumbaga sa damo, nabunot na natin yung ugat eh. Unlike, di ba, pagka pinutol mo lang siya, may ugat pa sa ilalim, later tutubo yan. Ibig sabihin, mag-accident ulit. Pero pag naano natin yung root cause, it prevents yung accidents. So, annual exposure data report, ayan. So, again, annual, so once a year siya, no? So, it is submitted, no, sa DOLE. May prescribed form siya. Although yung form, no, meron tayong soft copy naman na form then, no, na pwede nyo i-download at of course, i-accomplish. Then, ang due date niya is January 30 of the following year nung covered period. Then again, submitted siya via DOLE Online Compliance Portal. AMR, ayan. So, annual medical report. Again, annual siya. Ang due date, March 31 of the following year. Okay, so may form din na prescribe at of course, ang submission niya is via DOLE Online Compliance Portal. Ito yung madalas na tanungin sa amin eh. I-ano ko na rin po sa inyo ngayon, i-share ko na, no? Kasi sa form, meron nakasulat doon na yung medical personnel, no? Occupational health personnel, no? Ngayon, sabi nila, maliit na kumpanya lang kami. Wala nga kaming nurse. Hanggang first aider lang yung required sa amin ng DOLE. Saan naman kami magpapapirma, no? So, ano naman po yan, Hindi naman siya, na prescriptive na kailangan doktor, kailangan nurse yung mag-accomplish, no? Actually, pwedeng HR yung mag-accomplish nung AMR report, no, na isasubmit sa DOLE. It just so happened lang na na talagang nakagisnan na, no, na yun ang nakalagay sa form. Pero rest assured, no, in the near future, ma-re-revise, no, yung ating AMR kasi ang complaint din sa amin, masyado siyang masyadong makapal, parang it will take time para ma-accomplish siya, no? Sabi ko nga, no, under review naman siya, baka later ma-shorten yung pages ng atin pong AMR, no? But for the meantime, pagtiyagaan na lang po muna namin at ang pakiusap ko rin po, no, sana ma-accomplish natin from cover to cover. Kasi may mga instance, no, na ang sinasabit lang sa amin yung first page at yung last page eh. So walang laman. Masabi lang na nag-submit pero hindi naman kompleto, no? So kung talaga di 000 lagay natin, pero that is impossible kasi sa isang taon imposibleng walang magkakasakit sa atin pong mga empleyado. Tsaka yung rin doon, yung record din nila ng nung annual medical exam, yung or annual physical exam, na doon din yon, imposibleng hindi siya malamnan. Then safety organization requirements, ayan. Ito naman po yung yung OSH committee, no? So, of course, no, within 1 month, no, na tinayo yung company, dapat meron na siyang organized na po, no, na safety and health committee. Dapat din na reorganize siya every January, no? Ideally, kasi gusto nating ma-involve yung karamihan. Of course, yung mga safety officer, yung mga natin, bona fide na mga members, nandun na yon. Pero of course, pagdating sa workers representative, baka pwedeng mabago rin siya, no? At of course, kung marami kang safety officers, maganda ma-rotate din kung sino yung magli-lead doon. Then number 3, submit safety organization report to DOLE.
Ayan. So, sinasabit po siya sa amin via DOLE Online Compliance Portal, no? Isipin mo na lang ano kung walang OCP, pupunta ka sa DOLE ng ano ng January, pupunta ka ng monthly, pupunta ka ng March 31, no? So kada may minutes din ng OSH committee isasubmit din. So nakita natin na napaka helpful talaga na meron na tayong ano OCP na at the tip of our fingers lang sa opisina, pwede na tayong mag-submit po ng mga reports. Okay? So, OSH committee meetings, ayan, wala naman po itong ano tawag po dito, yung prescribed na template kasi iba-iba yung ano, iba-iba yung style ng atin pong pag-minutes, no? So, ang mahalaga lang, masabit po sa amin, no? Through OCP. Okay, again, ang sabi ng OSHI standards, monthly ang meeting ng ano, OSHI committee. At yung minimum ha, pwedeng mas madalas pa doon sa monthly. Pero yung submission sa amin, pwedeng quarterly naman. Kung gusto nyo rin na monthly, wala rin naman pong problema. Okay, so Rule 1050 ng ano ng OSHA standards, anong pong sabi doon? Yung pagre-report po ng disabling injury o yung permanent total disability natin and dangerous occurrence, no? Even yung mga may death sa ano no sa aksidente, it should be sent to us, no? Within 24 hours. Ayan, para maimbestigahan agad. Pero mind you, no, sa tinagal-tagal ko sa DOLE na dahil sa social media, dahil sa yung maagap na pagre-report, no, parang napipreempt na no kasi nauna yung balita, no, pero nonetheless maganda rin na may ano may reports at of course may preliminary ano no na result ng investigation, no, na nakasulat din po doon. Then number three, we should maintain an accident illness records, yung easy logbook. Ayan. Lalo kung work related, ano? Of course, work related na to, given na yan. Kailangan ng ECC yan, ano? Para sa pag-process ng ating pong ano, claims. So, very important, no? Na may logbook. Eh, papaano kung walang logbook? Eh, kasalanan ng kumpanya. Ba't ako na aksidente ang magsasuffer? Hindi naman po gano'n, ano? Kasi, of course, no, in the absence ng logbook, ipaprocess pa rin naman yung claims. Pero, ang effect po noon ay nasa sa company, no? Pwede siyang ma-penalize dahil sa wala siyang easy logbook. Ayan. And lastly, number 4, of course, yung mga records po natin, wag po nating ipagdamot ano, for DOLE during inspection. Kasi part po yan ng amin pong tinitingnan kung may mga records ba, may isi logbook ba. Ayan. Makita rin niya, no? Aside dun sa mga sinasabit nyo sa amin through OCP, ano yung mga common na illness associated sa work, ano yung mga common na aksidente na nangyayari sa workplace, no? Baka pwede rin siya makapagbigay sa inyo ng technical assistance how to go about ano, yung pag po-provide ng mga control measures. Then, bakit po kailangan natin ng reports, no? Bakit critical siya? Number one, it identifies injury trends. No, lalo sa WAIR, since monthly yung submission niya, unlike yung ano yung AEDR at yung annual medical report no na annual. Yung WAIR kasi ano yun monthly. So nakikita natin ano, uy, dumarami pala yung mga incidents ng ano ng fall. Okay? Lalo pagka ano maraming napo-fall. Ayan. So with that ano nakita niyo ano yung 252 namin, ayan. So basically no, inaddress namin yung mga ano, nakita naming mga common no na hazards and risks, common injuries, emerging ano trends doon sa atin pong ano sector specific na ano na portion po doon. Okay? So base po sa record po namin no, maraming sa ano work alert, maraming nahuhulog no sa mga hagdan, mga linemen, ayan, sa electricity man yan o other utilities tulad ng internet, ayan. Mga ano tawag doon, mga cable. Okay, bakit ganon? So inaddress po natin yan.
Determines root causes. Ayan, yan po yung sinasabi po natin na kailangan ma-submit agad sa amin for us to respond, no, immediately. Magkaroon po tayo ng collaboration with your safety officers, with your OSH committee on conducting yung yung OSH investigation. Ayan. Again, ang purpose ng OSH investigation is fact finding and not fault finding, no? Ang intention natin is to determine yung root cause at mag-provide ng action plan to address yung root cause. Number 3, guides prevention strategies, no? Na na rin natin kanina na of course, pag mag-control, gagawa tayo mga control measures, dapat evidence-based, no? Number 4, supports evidence-based decisions. Ayan, so kailangan may pinagbabasihan tayo, hindi lang sa gusto ko, hindi ko gusto yan, yan. Mahal yan, wag nating gawin yan. Hindi po gano'n, no? Kung ano yung kailangan, yun yung gagawin. And lastly, number 5, it aids in policy and program development. Yan, ulit-ulit ko po sinasabi, no, na kailangan po talaga natin ng no, ng data. Kasi dito sa Philippines, no, bagaman matagal na yung OSH, no, pagdating po sa mga information, mga data, medyo work in progress pa siya, no, on how to improve yung data collection. So itong ginagawa natin na submission via OCP, by no, yung assessment, it has increased, no. Malaki yung itinaas ng submission sa amin kasi siya madali lang, no. Mag-upload ka lang, no, ng mga reports sa sa mo, no, sa laptop, sa PC mo na may internet connection, syempre done na siya. Ayan. So I hope, no, mas dadami pa yung magsasubmit para magkaroon tayo ng magandang data, no, pagdating sa OSH. Okay, so ang ating key takeaways, ayan. Number 1, OSH reporting is mandatory, ayan. Sa penalties, no, sa sa 252, ayan. Nakita natin na yung non-submission of reports, no, may corresponding penalty. But of course, no, hindi naman automatic 'yon, through the guidance ng ating pong mga labor inspectors na nagre-render din ng technical assistance, no, matulungan nila kayo sa pagse-submit ng reports, no. Pero of course, no, maganda na rin na maging proactive na tayo. Wag na nating antayin na ma-inspect pa ako ng ng inspector ng DOLE bago ako mag-submit, no. So by all means, no, ang telephone naman namin is open for any clarification pagdating sa submission. Then reports must be accurate and timely. Ayan. So very important, no, na yung data tama at of course within sa timeline yung submission. Kasi kung medyo matagal na, okay, it defeats the purpose eh. Gusto kasi natin as much as possible real time, no? Para madali siyang ma-capture at masama siya sa mga ina-analyze. Number 3, data drives prevention and policy. Ayan. So pa lang kumbaga nagbi-build up pa lang yung yung mga incidents. Nakikita na namin, tumataas. Ayan. Ma-address agad siya, maggagawa agad ng policy para maiwasan na yung pagtaas ng mga datos ng mga kaso. And lastly, of course, it provides yung strong systems to improve workplace safety, no? Na i-inform tayo agad, no? In fact, no, itong mga sinasabi kong data, hindi lang naman sa DOLE ang pakinabang nito. Within your workplace, maganda rin na ina-analyze, inaaral din. Kasi 'di ba, yung OSH program natin, ang sabi natin sa OSH program, no, continuous improvement, no? Kung pag sinabi natin continuous improvement, no, it is implemented, no, in principle sa PDCA cycle, no? Yung plan, do, check, act, no? So plan, gumawa tayo ng program, do, in-implement natin siya,
check, no? From time to time, chine-check natin how effective yung program natin. May control measures tayo and yet ito pa rin yung kaso tumataas. May control measures tayo pero parang hindi siya effective, no? So we will act on it, no? We may redo yung atin pong yung atin pong OSH program, no? Para ma-improve yung mga control measures, ma-lessen yung mga incidents, no, in the future. Okay? So, ito po yung aming yung standard na na social media account, no? Pwede niyo pong picturean, screenshot para po sa inyo pong information at baka may mga concerns po kayo, madali niyo po kaming ma-reach po dito, no? And of course, no, as mentioned by Engineer Tins kanina, may kasama po tayong isa pa, no, na speaker. Siya po ay kasalukuyang ah, Senior Labor and Employment Officer po ng ng DOLE, Bureau of Working Conditions. Siya po ay masipag naming kasamahan na magpo-provide po sa inyo ng tutorial kung paano tayo magsasubmit ng reports through OCP. Okay? So, bigay na po natin yung panahon kay kay Eunice Johan Bingil. Good afternoon, Eunice. Good afternoon, Doc Mark. Thank you. Thank you po, Doc Mark, sa napakalinaw na pagtalakay sa Occupational Safety and Health Compliance Reports. So ngayon na alam na natin ang mga ulat o mga reports na dapat nating ginagawa upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan sa ating trabaho. Ang susunod nating katanungan ay paano ba natin ito ipapasa sa DOLE? So dito na papasok ang DOLE Online Compliance Portal. Ito yung ating platform na idinisenyo upang gawing mas mabilis, ligtas at mas efficient ang pagpasa ng ating compliance requirements nang hindi na kinakailangan na pumunta pa sa opisina ng DOLE. Last February, we had a webinar episode and discussed the CSHP or Construction Safety and Health Program submission through the online compliance portal. So this time naman, we delve and focus on the online compliance portal OSH report submission. So to give an overview about this online system, ayan. The online compliance portal po is a digital platform developed by the Department of Labor and Employment to assist establishments in complying with labor standards. Ito po ay ginagamit na natin mula year 2024 pa, and it's part of our commitment to modernizing government services and improving accessibility for everyone. So ito po ay accessible through the online domain link reports.dole.gov.ph. I-type nyo lamang po ito sa inyong computer or mobile browser and you will go directly to the portal. At bilang ito po ay digital system, ang purpose and importance po nito ay mapadali ang compliance processes, reduce ang paperwork and manual submissions. Una po ay para sa establishment registration, which is also an OSH requirement. Nasasaad po sa Occupational Safety and Health Standards na ang mga establishments ay dapat nakarehistro sa Department of Labor and Employment. At pangalawa, you can easily submit your compliance reports, including the Occupational Safety and Health standard reports na diniscuss ni Doc Mark. And as stated po sa DOLE Department Order number 252 or yung Revised Implementing Rules and Regulations of RA 11058, that workplaces shall submit the OSH reports through the DOLE online compliance portal. So to walk you through sa mga proseso para maipakita natin step by step kung paano ma-access ang DOLE online compliance portal at paano makapag-submit ng reports. Una, pumunta lamang po kayo dito sa DOLE online compliance portal link. So that is reports.dole.gov.ph. On the landing page, there is a brief message stating kung ano-ano ang mga modules na included sa system.
and a sign up and login buttons. At sa bandang baba ay may button going to the Bureau's website and social media where you can browse our programs, services, and updates. We also posted here an email in case user encounters technical concerns. So that is ocptechsupport@bwc.dole.gov.ph. So now going back sa taas na part, the sign up and login buttons. So the sign up button is for the establishment na wala pa talagang account. So most likely karamihan ay meron ng account dito sa ating system. So para sa mga bagong establishment at wala pang account, madali lang po ito fill upan. So first, you will just select the region kung saan located ang establishment. Then the user's first name, last name, and email address. Itong email address na ito ay ito ang gagamitin na email address para sa establishment account at dito matatanggap ang system emails gaya ng two-factor authentication email o ang one-time password. Kaya importante po na official establishment email ang inyong ginagamit. Hindi po sa personal ninyong email na baka kasi may ibang pag-assignan ng account. So importante na office email para kung sinong i-designate ng owner na gagamit nitong account ay maa-access agad. And then also input a comprehensive password that must at least be 8 characters and combination of lowercase, uppercase, number, and special character to make the password comprehensive and to strengthen and secure the account. And then confirm the password. And also a consent that your information will be collected and used and abide with the terms and conditions. And then click the sign up button. For the login, if ang establishment already created an account dito sa ating online compliance portal, dito i-input ang email address and password to log in. So once na i-login ang establishment account, a one-time password as the two-factor authentication will be received sa registered email. At i-input nyo dito ang inyong code na ma-receive. So just check your email address for the OTP and as received na sa email ang OTP, i-input agad dito ang code, babalik tayo dahil merong 180 seconds. Okay, wait lang po. I-reshare ko lang po ulit. Ayan, nag-share na po ulit ang aking screen. So, as I mentioned po, kailangan maipasok po agad natin dito ang code dahil meron tayong 180 seconds security validity timer para makaproceed. So, kagaya rin po ito ng ibang online application na kapag magagawa ng profile or account ay meron mo ng verification. So, after logging in, makakapasok na sa dashboard. Yan. Sa dashboard, makikita nyo ang mga reporting modules. Labor inspection button, the technical and advisory visit, construction safety and health program. Ayan po. But before we are able to submit a report, we first need to register the establishment. At isa rin po ito sa ini-streamline nitong system na ang mga information na ini-input sa establishment registration ay siya na ring information na kinakailangan sa ibang reports na isasubmit. Kaya once na ma-register nyo na ang establishment at na-i-input nyo na ang mga detalye, ang mga detalyeng iyon po ay hindi na ulit kakailanganin sa iba pang report dahil naipasok nyo na dito pa lang sa establishment registration. So para sa hindi pa nakapag-register ng kanilang establishment sa Department of Labor and Employment dito sa DOLE Online Compliance Portal, i-run through ko na rin po para maipakita sa inyo ang proseso. So just click the
button, register establishment. Then these are the information needed. The name of establishment, ayan, location, and then sa nature of business, or the Philippine Standard Industrial Classification and sa geocode, uploaded and imported naman po itong datasets based sa PSIC and geocode from the Philippine Standard Authority. So one of the advantages also is that as this is a programmed system, ay maiiwasan na magkamali sa pag-input ng information. The fields are set or restricted to what type of input ang dapat ilagay. For example, this number of employees, hindi makakapag-input ng alphabetical character or dahil po ang kinakailangan ay numerical character. Also, these numbers are conditioned po na dapat equal ang total na ilalagay sa number of employees, sa number ng tao, by category ng position. And then, kailangang mag-attach ng business permit and ID to prove the legitimacy of the business. So after the details, we have certification part. So getting the details of the user or the owner who is doing the registration, certifying the accuracy of data provided in the registration form, and also i-check yung checkbox consent agreeing to the terms and condition that the data provided for this online registration is true, accurate, and correct. And then click the submit button. After submitting yung ating registration, the user will be confirmed with a notification that the user has successfully registered the establishment. Ayan, makikita niyo po sa upper corner or sa side na sa bawat proseso may notification prompt if the registration or report is successfully completed. Maaari nyo rin pong i-print ang Certificate of Registration. Sa mga nakapagrehistro na establishment, pwede nyo po itong balikan. Pumunta lamang sa My Establishment button at i-click ang View Certificate button. Maaari nyo po itong i-print also kung gusto nyo po itong i-post sa inyong establishment or i-save as PDF copy kung may kinakailangan po kayong pagpadalahan. Okay, so once na nakarehistro na, wala na po yung register your establishment button dahil confirmed na nakarehistro na po itong inyong account. So once na nakarehistro na ang establishment, naka-enable o maaari nang makadiretso sa pag-access o pagsumite ng mga reports. So for our topic today, we will focus on OSH reporting, wherein we will access two buttons here. First is the labor inspection button, and second is the employer's work accident illness form. So simulan natin sa pag-access nitong labor inspection button. Ayan. Once you click the labor inspection button, nakalista dito lahat ng OSH reportorial requirements and the templates on workplace policy and programs na available. So for OSH reportorial requirement na nire-report ng mga safety officers or HR assigned, we have here the company OSH program for micro-establishment and as well as for the small, medium, and large establishments, the minutes of the meeting on OSH committee. Yan, yung AMR, may mga naghahanap po, nasaan ba yung AMR dito? Nandito lamang po sa loob ng labor inspection button, ang ating annual medical report form. And palakihan ko lang po. Ayan. Andito rin po ang annual work accident or illness exposure data report and the report of safety organization. While for the templates on workplace policy and programs, provided na rin po dito bilang gabay sa paggawa ng polisiya sa trabaho, we have here ang workplace cancer prevention and control, mental health, tuberculosis prevention and control, yung smoke-free policy, anti-sexual harassment, HIV/AIDS, HEPA-B, drug-free,
alcohol-free policies. So provided na po dyan sa atin ang templates para po mapadali ang ating compliance at bilang gabay po sa pagpapatupad ng mga polisiya sa ating trabaho. Halimbawa po, gagawa ng OSH program. Sige, gawa po tayo ng example. Just click the download the form button to get, for example, this OSH program. Ayan, kapag click nyo po yung download the link or download the form button, makikita nyo po, madadownload na po agad yung template na na-provide po para sa atin, para mas mapadali po ang ating compliance. And then once kailangan pagka-download nyo po nito, i-accomplish nyo ang form. Ayan po, sino ba ang magpe-prepare nito? So, sa mga establishment, meron po mga naka-assign kung sino po ang dapat mag-prepare na safety officer or kung may inassign po na HR. Kinakailangan po ditong pirmahan sa form. So once you are done in accomplishing the form, including ang pagpirma sa accomplished form, babalik lang po dito sa online compliance portal to upload and submit the accomplished form. Just click po yung submit button, yung yellow submit button. So to confirm your submission, there are two ways. Ayan, upload lang po dito. And then, once po na na-submit na, so para ma-ensure that the report has been submitted, first ay meron ditong pop-up message sa taas na stating that the labor inspection form was successfully submitted. And also another confirmation, kapag nawala po yung notification pop-up message na yan, pwede nyo pa rin pong i-check dito sa babang button, itong kulay blue, submission history button, to see ang inyong submission made. And this also serves as a log or record every time you submit a report. Ayan, lahat po ng inyong submission ay magre-reflect dyan. Okay, now we move naman to the employer's work accident or illness form. So as stated sa Department of Labor and Employment, Department Order number 2552 series of 2025, workplaces shall submit employer's work accident or illness report every 30th day of the month, regardless of the existence of any accident, reportable work-related illness, or disabling injury. So kung kanina we are provided with downloadable forms and templates na pinopost sa workplace, for the accident or illness report po, ay may mga input fields o dito na mismo mag-i-input ng report. So first, ano ba itong ating mga WAIR reports? First is the illness report form. Sa first part ng illness report form, provided na po dito ang inyong sasagutan. So just provide the establishment owner, the year and month coverage, and preventive measures and costs. And then on the second part of the illness report form, provide the affected worker's profile, the occupation profile, the designation, months or years of experience at the occupation, the employment status, weekly wage and number of dependents, and length service prior to accident or illness. Provide also the details of shift and the details about the affected worker's illness, such as the date of illness and the date returned to work, days lost, and days charged. Kapag nailagay na ang details ng affected workers, the third part is the certification of report submission by uploading the safety officer ID and the employer ID, and then just click the submit. Okay, now the second form is the accident report. So sa first part ng accident report form, just provide the details of the establishment owner, the year and month report coverage. And on the second part, provide the accident details such as the date and time of accident. Check the accident involvement kung merong personnel na may personal injury or property damage.
and provide the details on how accident occurred and the details. And the preventive measures also, preventive measures taken or recommended, including the control instituted and its costs. And balik lang tayo. Ayan. Sa fourth part, I provide the details of the machinery and tools, materials, and equipment. And then on the fifth part is the certification or report submission by uploading the safety officer ID and the employer ID, and then click submit. Now, on the third form is the no incident of illness or accident. So kung walang kinakailangan na walang naging insidente ng illness or accident, just provide the details of establishment owner, the year and month report coverage, and then the certification of report submission by uploading the safety officer ID and the employer ID, and then click submit. Okay? So, there is still a monitoring here ng inyong submission. Kasi ganun lang po kadali, no? Parang gusto nyo pa rin i-confirm. Ganun na yon, ganun na naipasa na ba talaga yung aming report. So, may available po dito na submission history button to see ang inyong submissions made. So, this serves po as a log or record every time you submit these reports. Okay, so that's it po kung paano makarehistro at makapag-submit ng OSH report sa online compliance portal gamit ang inyong establishment account. Also po, to further guide you sa paggamit ng online compliance portal, meron din pong dinevelop ang Bureau na detailed system user guide available on the PwC website as an additional guidance through the registrations and reporting processes. So posted po sa screen ang link to the user guide. Nandito po ang processes, reports, guided also sa table of contents, at mayroon din po yung images or screenshots para mas masundan ng users or establishment ang online compliance portal. So that's it po for the presentation relative to the online compliance portal OSH reporting. Thank you. Thank you very much, Doc Mark and Miss Eunice, for that thorough and eye-opening presentation. I'm sure na maraming natutunan ang ating mga viewers. And makita niyo po, no, ang dali na po pala mag-submit ng compliance on OSH sa DOLE. So now, no, to proceed with our program, it's time for some question and answer. So we are now going to start answering yung mga questions submitted during the today's presentation. But you can still submit our questions through the comment section, and the Bureau will be happy to share answers and advice. So, for our first question, for what year, in contracting and subcontracting arrangement, who does the reporting? Doc Mark? Okay. As per DO 252 po, no, yung principal or yung employer po, yung principal employer po, siya po yung mag-accomplish and mag-submit po nung what year, to include po yung mga workers po na contractors or subcontractors, no, na deployed po sa kanyang workplace. The responsibility for OSH compliance is solidary in nature, and with that, no, it ensures that all workers, regardless of employment arrangements, are protected po. Thank you for that, Doc Mark. So for our second question, why must minor injuries still be recorded even if not reportable? Actually, reportable din siya sa WAIR, no? Kasi ang distinction natin, di ba? Pagka WAIR, medyo minor yung injury, pagka disabling, at yung tawag doon, permanent total disability, papasok na yan sa yung within 24 hours, no, na nire-report, no, through anong tawag po doon, yung work alert, ayan. Siguro ang minimin niya baka yung mga yung mga
regularly kailangan mag-report, no, kahit zero, no, monthly nagsasubmit po ng report, baka yun yung minimin niya. Okay, so regardless po, no, kailangan pa rin po na halimbawa, ngayong March, walang injury, no? Wala kang i-report sa year. Kailangan pa rin natin mag-submit, no, as zero report. Why? Para ma-capture po ng DOLE yung statistical data sa workplace exposure injuries and illnesses para makapag ano pa, no, support sa preventive measures po. Kasi of course, pagka hindi ka nagre-report, it follows na ano, no, bababa yung ano mo, yung ano namin, yung denominator, no? Yung sabihin natin out of 100,000 na nag-submit, no? Eh ganito yung mga cases. Pero kung hindi ka nga nag-report, sabihin natin out of marami sila, out of 80,000, ito yung ano. So tumataas, no, yung incidents kasi nga bumababa, no, yung denominator. So very important for us, no, na makapag submit pa rin ng report, of course, dun sa prescribed na timelines po. Ayun. Thank you for that, Doc Mark, and thank you for explaining it further. So for our third question, why there's a need for timely and accurate submission of OSH administrative report? Of course, it ensures yung compliance, no? Partial and regulatory compliance ni DOLE. And of course, for us, no, na-mention ko din kanina na yung country natin, pagdating po sa data, no, still, ano siya wanting, no, pagdating sa improvement. So, it supports yung national OSH data systems, no? Maraming ating mga datos. Pag maraming datos, of course, mas madaling mag-analyze. Number 3, it enables evidence-based policy making. Sabi ko nga kanina, ito yung bottom up na sinasabi. I-mention ko lang ha, sa DOLE yung DO 178, no? Yung DO namin ng 2017, yung sa prolonged standing. Nakita kasi natin base sa data mataas yung incidence ng musculoskeletal na injuries, no, brought about yung prolonged standing. Pagdating naman sa sa ECC rin, yung sa Annex A doon, pagdating sa musculoskeletal, no, marami ring na-include doon sa revised criteria to include yung mga carpal tunnel syndrome, hindi lang yung mga low back pain, mga kung ano-ano pa, no, yung HABS, no, na tinatawag, yung hand vibration syndrome na isama rin po doon because of yung mga data na sinasubmit po sa amin. So marami pa po yan, hindi ko lang ma-recall ang lahat, pero pagdating po sa mga data na nasasubmit po sa amin, natatranslate po ang karamihan dyan into yung policy and program. Okay? And number 4, it strengthens workplace safety culture. Ayan. So, na-mention ko na rin kasi na hindi lang naman sa DOLE yung gamit yan. Even sa workplace, pwede siyang maging part ng atin pong OSH program. Ayan. Yeah. Thank you, Doc Mark. For our fourth question, sino po ang nagpapasa ng report? Of course, no, ang sabi sa kasi employer, no, pero usually, no, through safety officer po, no. Yun ang natin general rule, no po. Pero of course, pagdating sa workplace, may mga delegation din naman po yan, pero ang kasi kung sino yung magpapasa, no, yun yung tanong kasi So paano ba yung magpapasa lang sa portal o mag-a-approve ng ipapasa sa portal, no? Kasi po pwedeng i-delegate mo kung sino yung mag-a-upload, pero pagdating po sa kung ano yung ipapasa, of course look out na yan ng atin pong mga safety officer o committee o kung sino man po na i-designate o i-delegate ni employer na mangunguna po doon sa mga report na isasubmit. Yun. Thank you po, Doc Mark. So for our fifth question, incident date is February 20. Submission not later than March 30? Correct po. No, kasi yung year hindi naman siya yung same month yung not later than the 30th day of the month, no, following yung occurrence yung accident.
Tsaka depende yan sa gravity ha, pagka minor yan, pagka ano yun, yung major disabling or may death, within 24 hours po yun. Oh, thank you po. So for our sixth question, ano po ang penalty or violation if walang OSH committee meeting monthly or quarterly? Ayan, dito naman tayo sa ano no sa violation. Ngayon, ano po no, penalty rather. Ayoko lang sanang ano no, itong sasabihin ko kasi baka maging mas maglax lang tayo or hindi tayo magsasubmit ng report no. Ano po no? Of course, as per rule may ano yan, may violation, may ano yan, may graduated din siya. May first offense, second offense, third offense no. Mas madalas yung frequency mas malaki po yung multa. And as mentioned kanina, hindi naman po automatic yan na-inspect or na-review namin. Hindi nagpapasa ng ano, multahan natin. Hindi naman po ganon. You will still have 20 days na calendar days para makapag-comply doon sa deficiency o yung findings na nakita po. Okay? So yun po yung ano doon, yun po yung catch po doon na yung penalty hindi naman po automatic. Pero maging proactive naman po tayo, yun lang ang pakiusap namin na maging timely yung ating pong submission kasi po need po namin ano, yung mga accurate and timely na data po. Pagdating naman sa OSH committee meeting, ano, sabihin natin, ano lang naman yan, meeting lang naman yan ng mga ano, wala naman pakialam si Dolly dyan, no? Pero of course, uh, review rin naman din po namin yung mga meetings, no? Kasi yung mga yan, proactive na ano yan na measure para ma-address yung mga ano, yung mga hazards and risks na nakikita. So, one way or another na i-inform din po kami no kung ano yung mga ginagawa ng mga OSH committee sa ibaba. Tsaka protection nyo na rin yan just in case lang na merong nangyaring incident na pag-usapan nyo naman pala, it just so happened na delay yung implementation whatsoever, hindi magiging ano ng committee po yung mga bagay na yan. Pero again, wag po tayong tumingin masyado sa penalty. Ang tingnan po natin is yung timely submission. Kung medyo nahihirapan po tayo, you can always ask us yung mga regional offices po natin, yung mga inspector po namin na nagpupunta sa inyo for technical assistance para po ma-comply yung mga nakitang mga findings po sa inyo. Ayun. So, thank you po, Doc Mark. For a seventh question, sir, paano po mag-submit ng quarterly pag sa online? Minutes of the meeting. Ayan, bigay ko yan kay Miss Eunice. Yes po. Balik lang po kayo sa inyong online compliance portal establishment account and sa inaipakita po kanina, nasa loob po yan ng labor inspection button. I-access nyo lang po yon and then makikita nyo po doon yung minutes of the meeting. Just click the submit button lang po. Available lang po doon palagi ang submit button. And for the verification, meron naman po doong submission history na button for us to view kung nakapag-submit po kayo on time at para rin po ma-monitor nyo ang inyong mga compliances. Ayun. Thank you po, Ma'am Eunice. So for our 8th question, so HR can accomplish the AMR? In the absence po ng atin pong mga OH nurses, OH physician, at kung si first aider ninyo ay hindi masyadong maalam pagdating po sa fill out ng mga reports, no? By all means, pwede naman po. It may be allowed po, no? Pero again, under review po yung atin pong mga forms. Hopefully po, no? Ano na, kasi luma na yung form talagang nakalagay doon medical personnel hindi HR. Pero on those instances, no? Pwede naman po. Yeah. Thank you po, Doc Mark. For our 9th question, annually din po ang submission ng safety organization requirements? Opo, usually po, no, in principle, ganun po. Maliban na lang, kung wala pang 1 year, merong pagbabago pagdating sa sa major changes na pagdating sa personnel, na wala si safety officer or nag-resign,
ayoko sabihin namatay, pero ayan, basta pag nawala siya sa company, ayan. Tapos may nagpalit ka ng yung workers representative, kung paisa-isa lang kasi pwede mo pang maantay naman yung annual Pero kung mas maganda na na real time yung magiging submission po natin. Ito po kasi yung annually, it is written in the context na every year nagpapalit ng mga personnel. Pero pwedeng sabi ko nga, wala pang 1 year, nagkaroon ng major changes, may mga mga composition, so pwedeng magpasa naman ng mas maaga po para ma-aware din si Dole na iba na yung mga set of officers po ng committee. Yan. Thank you po, Doc Mark. For our 10th question, good afternoon, sir. Paano po kapag nakapagpasa na po sa Dole Provincial Office, kaso hindi po nakapagpasa through online? Okay lang po ba yun? Mas maganda po na magpasa po tayo ulit online kasi eto uncertain kasi kung makakarating sa amin sa sa BWC yung report kung sa provincial office siya, kasi yung dadaanan niya provincial, pupunta pa yan sa sa region, then sa amin baka lost in sa pagpapasa. Pero kung sa online, definitely madali naman po mag-upload as related to us by Miss Eunice, hindi naman po ganoon kahirap na mag-submit po. So we advise na magpasa pa rin po ulit sa amin online. Ayan. To add lang din po, Doc Mark, as stated din po sa ating DO 252 series of 2025 na workplaces shall submit the OSH reports po through the DOLE online compliance portal. Ayun. So, for our next question number 11, Doc, and Ma'am Eunice, ano po yung template na nasa portal ng minutes of the meeting? Recommended format lang po yun? May template ba tayo ng minutes? Kasi ang Yes po, understanding, opo. meron na. Ayun. Opo, available na po yan to assist them and to guide them po. And yes po, template lang po ito. They can further input kung ano pa po yung mga important details na pwede po nilang ilagay sa kanilang minutes of the meeting. Ayan. Ang sinasabi lang doon, pwede magdagdag doon sa baka may mga info pa na Pero sana wag ma-lessen yung mga information na kailangan. For our 12th question, what does EC mean? Ayan, EC po 'yon? Employees compensation. Yung employees compensation po kasi ipaliwanag ko lang, although alam ko this late March yung last Wednesday ng March meron tayong invited na representative from EC para mag-discuss ng claims sa TV. Pero very briefly, yung Employees Compensation Commission, siya yung nagpapatakbo ng Employees Compensation Program. So andyan po yung ECC, Employees Compensation Commission, na attached agency po ni Dole. Okay? Andyan po si SSS para sa private sector. Andyan din si GSIS para naman sa public sector. Ayan. So, pag naguhulog po tayo kung sa private sector nung sa SSS, may part po doon na napupunta po sa EC. So, any work related na accidents or illness basta mapatunayan natin na work related entitled po sila sa benefits aside from yung mga sickness claims from SSS So very briefly ganun lang po 'yon, pero mas marami pa pong benefit ang makukuha diyan may medical reimbursement pagpapa-hospital, yung gamot, yung kung kailangan ng rehab, ayan. May makagabay program, yung mga wag naman sana pero yung mga death benefits nakuha sa SS, makakakuha din sa EC may counterpart din. So may double recovery. So yun para sa mga private establishments we highly encourage, lalo na yung mga micro, yan, na yung mga mga workers i-enroll po natin sa SSS para makapag-avail po sila ng EC benefits. Ayan.
So sa ano po no, last Wednesday ng March, meron po tayong session with the ECC representative. Mas maganda po kung makapanood po kayo noon. Yan. Thank you po, Doc Mark. So yan, may papanoorin tayong webinar Wednesday na naman sa last week of March. So for our 13th question, meron na rin po bang portal sa Region 6? Miss Eunice, Yes po. forwarding. The online compliance portal po is used nationwide po ito. Ma-access po ito yung ating domain link na reports.dole.gov.ph. Yan po ang DOLE, ang developed and used by the whole and all the DOLE regional offices po. Ayun. Thank you po, Ma'am Eunice. So for our next question, do we need to do this again kung dati na kaming nakapag-submit sa OSH mismo ng hard copy? Parang same Oo. din po ito sa question po kanina, no, kung nakapag-submit na sila sa provincial office. This time po na nakasystem po tayo, kinakailangan po meron po kayong report sa ating system. Ayan. Thank you po, Ma'am Eunice. For our next question, hi po, good afternoon. Nahirapan po kami sa access ng online portal po. Ano po pwede namin gawin para masend po yung OSH reportorial docs? Opo, dito po talaga sa ating system ang ating submission po, no? Kaya ito po ay idinisenyo for accessibility po para hindi na natin kinakailangan pang mag-print ng papel, magsulat sa papel ng mga reports at pumunta sa DOLE office para mag-submit. Mas madali po na para sa ating lahat na i-access lang po online para makapag-submit ng report. Kung siguro po i-check din lang din po natin yung ating internet or computer na make sure po natin na maayos po yung ating computer connection po. Internet connection. Yan po. Ayan. Thank you po, Ma'am Eunice. For our next question, hello po, good day. For the quarterly minutes of the meeting submission, do we need to strictly follow the specific date, example, February 15 for the first quarter, or can we submit it anytime within the quarter? Thank you. Eunice, sila ako, ikaw. Sige. Okay, so ano naman, ang sinabi naman kasi, no, of course, sa example po kasi, February 15, pero hindi naman tayo specific sa mga dates eh. Basta pasok sa first quarter, okay naman po yan. Pero kung nasimulan nyo, halimbawa, nagpasa tayo ng March 15, yan. So yung susunod na quarter, siguro dapat nasa rin with March, April, May. Mga nasa June 15, around that date din siguro, June 15, no? Para medyo tamang-tama yung atin pong spacing ng submission. Yan. Pero again, hindi naman kayo ma-penalize, no? If ever na basta pasok doon sa required na quarter, nakapagpasa, okay lang din naman yun. Tsaka sabi ko nga ang po natin is developmental naman. So, maring i-call lang muna yung attention po ninyo. Hindi agad siya magiging findings kung makapag-comply kayo within yung specified period po. Ayan. So, thank you, Doc Mark. So, for our next question, pag nagpasa po ba through online compliance ng mga documents, kailangan pa din ba magpa-stamp sa regional office? I think no need na po na magpa-stamp ng inyong report sa regional offices dahil ang inyong compliance through the DOLE online compliance portal is your considered report na po sa DOLE. Yan. Thank you po, Ma'am Eunice. For our next question, sir, question lang sa WAIR po. Mag-apply po kami sa WAIR for the month of February. Kaso wala sa choices yung mga sickness or illnesses. Disregard na lang po namin yung one report na employee namin sa pag-file ng WAIR or ano pong gagawin, sir? Ayan, medyo po, no? Nung ni-review po kasi din namin yung no, yung sa WAIR na mga illnesses or sickness, no? Walang choice na yung others sana. Kasi yung parang catch all yun Sa ngayon po, no, tignan natin kung on how to improve that.
Pero ang sabi rin ng isang kasamahan namin, since WAIR yan, no, Work Accident Illness Report, ah maaring hindi siya work-related, ano, kaya siguro wala doon. Pero just in case, no, na ano po, na ano po, no, na work-related po siya talaga, you can, ano naman, you can call us, na inform nyo na lang kami para at the meantime, ano, maitara na muna namin yung mga ganoong klaseng sakit and maging part po siya ng gagawing improvement po doon sa form para maisama siya sa choices, no, kung talagang ano po, no, work related, why not, ano, no, na ano. Pero for the meantime, hindi mo na siya maisasama kasi mahirapan tayo. Pero I ano, no, I highly encourage na ma-inform po kami para sa amin pong ano, improvement ng forms, no, na ginagamit para sa online submission po. Thank you po, Doc Mark. For our next question, hi Doc, clarification lang po ito. Kapag ang employee na aksidente habang papasok o papauwi sa galing sa trabaho, need pa po ba i-report sa DOLE WAIR or sa easy logbook lang po? Thank you. Ayan. So, dito kasi, no, babalik po tayo, no, kung bakit po ba tayo nagre-report po sa DOLE. Ayan. So, that is one. So, nabanggit natin kanina, kaya tayo nagre-report sa DOLE is for the company to inform us at kung it warrants na kailangan naming mag tawag dito, yung OSH investigation, accident investigation, well and good para ma-determine kung ano yung root cause, ano po. Pero dito sa ano, no, sa example na ito yung going to, coming from work, na via ECC, no, meron tong jurisprudence na nagsasabi na work related ito. So for compensation purposes, tama po tayo, no? Mailagay siya sa EC logbook, but this does not require submission po sa DOLE kasi wala rin namang magagawa po si DOLE pagdating sa control measures, no, na pwedeng i-implement doon sa workplace, no? Hindi namin pwedeng sabihin na ano, sheltered employment na lang. Wala nang uwian, dito na lang sila. Of course lang, hindi naman natin gagawin yon. So, ganon, ilagay na lang sa EC, pero hindi naman na kailangan i-report sa DOLWA-IR since wala namang, ano wala pwedeng mai-recommend, no, na action plan. Ngayon, depende pala, no? Kung self-inflicted yung accident, no? Mga motor, ayan. So, pwede, maganda ma-report din sa DOLE. Anong pwede naming mai-recommend? Ano po, no, magkaroon ng seminar on road safety, yung mga tipong ganyan. Pero kung nakakommute at na-aksidente, yun yung ano, wala na talaga tayong control po sa mga bagay na yan. Yeah. Thank you po, Doc Mark. So for our next question, magkasama kasi sa portal ng WAIR ang accident and illness. Paano if walang accident pero may illness? Paano po gagawin, ma'am, sir? Yan, Miss Eunice. Yes po, as shown po kanina, no, meron po tayong 3 forms sa loob ng WAIR button. The first button is the illness form, and then the second button is the accident form, and the third button is kapag walang illness or accident na form. So, kung meron pong illness, so doon po tayo sa illness form magsasagot. Iyon. Thank you po, Ma'am Eunice. For our next question, isang representative lang po ba ang pwede para sa isang establishment? Ano po I think kaya this yung was for meaning niya OCP. po, no? Opo, dun sa isang representative. Pero siguro po ang meaning niya ay, or isang account lang po ba sa per establishment? Kasi kung account po ang pinag-uusapan, isang account po per establishment. At kung meron po kayong mga reports po, for example, from the safety officer or from the HR, itong isang account po ng establishment ang inyong gagamitin. Ayun. Thank you po, Ma'am Eunice. For our next question, paano pag hindi lang isa ang store? One establishment po ba talaga per count? Yes po, one establishment, one DOLE Online Compliance Portal account. Yan. Thank you po. For our next question, per company po ba pagsabit ng WARMA or per project?
I think ano po ito, sa construction siguro ito, no? Kasi nabanggit yung project, no? So, I suppose, no, per project po yung submission po nito po. Yun. Thank you po, Doc. For next question, lahat po ba ng form sa labor inspection need i-submit? Kung applicable po sa inyong establishment, for example, yung ating OSH program, meron po tayo doong form for micro-establishment. So, yung OSH program for micro-establishment ang inyong i-accomplish at isa-submit. And then, meron din tayo doong separate OSH program form for large establishments. So, kung ano po yung applicable para sa inyong establishment. Ayun. Thank you po, Ma'am Eunice. So for our final question, Ma'am, once po ba na ma-accomplish mo yung work accident or illness report, paano mo makukuha ng electronic copy? Pwede nyo po yan balikan sa inyong portal. So balik lang po kayo doon, for example, sa WAIR, and ma-view nyo pa rin po yung inyong mga sinubmit. Siguro po pwede nyo po siyang i-screenshot kung kinakailangan nyo po ng copy. Pero wala lang po tayong download ng PDF copy, pero pwede nyo pa rin po siyang i-view and i-screenshot. Ayan. So that concludes our Q&A. So once again, maraming salamat po sa ating mga speakers, Doc Mark and Ma'am Eunice, for being with us today and pagbabahagi ng inyong expertise sa ating programa. So do you have any final thoughts, Doc Mark and Ma'am Eunice, before we end the session? Ladies first, no? Or age before beauty? Anong choice? Anong prefer mo, Eunice? Age daw ba? Okay, age daw, ayan. Napaka-respectful nitong si Eunice, ayan. Okay, ayan. Okay, for me po, siguro babalik na lang tayo doon sa key takeaways po natin kanina. Una po, yung our key takeaways na nabanggit kanina, no, is yung OSH reporting is mandatory. Ayan. So we cannot do away with it. Kailangan po talaga na mag-report kasi upon inspection, iba-validate po na ating mga labor inspection 'yan sa kanilang kanilang visit sa inyo. Okay? So number 2, it must be accurate and timely, no? Bakit kailangan po namin 'yon para maging yung purpose niya to help us, no, come up with a data driven policy, yan, na makakatulong para ma-improve po yung workplace safety and health, no, sa respective workplaces. Siguro yun lang ang ko, no, mababanggit. And of course, thank you nga po pala sa sa mga participants, no. Parang first time kong naka-encounter ng 25 na questions po. And of course, it just shows na medyo talagang engaging yung ating naging discussion ngayon. And rest assured po kung may mga follow-up pa po kayo, makaka-capture naman namin yan sa FB Live. Pipilitin din nating masagot yung mga katanungan nyo pa later pa. Thank you po, Doc Mark. Ma'am Eunice, any final thought? Nakamute ako. Okay, yun din po. Unang-una, maraming salamat po sa participants for the engaging and active participation po sa ating webinar Wednesday. So for the online compliance portal po, this is our digital platform designed to make compliance easier, faster, and more efficient. So while ensuring po ang safety and health sa ating workplaces. So i-remind ko lang din po 3 simpleng hakbang lamang. So punta lang po sa reports.dole.gov.ph and then register your establishment, at pangatlo po ay easily submit your compliance reports. So hindi na po talaga kinakailangang bumiyahe papapunta sa DOLE office upang magsumite ng inyong reports. Dahil sa pamamagitan po nitong ating online submission, mas napapadali po natin ang proseso at mas napapabilis natin ang monitoring ng occupational safety and health compliance. Ngunit siguro i-remind ko na lang din po na higit pa po sa convenience ang layunin po natin dito, no? Sabi nga ni Doc Mark kanina, aid po ito sa program and policy development. Sa pamamagitan ng inyong tama at napapanahong pagre-report sa online compliance portal, natutulungan niyo po ang DOLE na makabuo ng mas malinaw at mas accurate na datos upang matukoy ang mga emerging risk, yung po mga nabanggit ni Doc Mark, no? Compliance workplace hazards, industry trends,
at areas requiring intervention. At yung mga datos po na ito ay nagsisilbing batayan sa pagbubuo at pagpapahusay ng mga programa at polisiya at strategic interventions ng DOLE para sa mas ligtas at mas malusog na workplaces sa buong bansa. At siguro kasabay na rin po nito, natutulungan din ng sistema ang bawat establishment. Ang mga compliance requirements ay hindi lamang po obligasyon. Ito po ay gabay upang matukoy ang mga posibleng panganib na makapagpatupad ng preventive measures, maiwasan ang sakuna at aksidente, at mapanatili ang kultura po ng safety and health sa lugar ng trabaho. So sa huli po, yung online compliance portal ay hindi lamang isang reporting tool. Ito po ay hakbang patungo sa mas moderno, data-driven at prevention focused na pamamahala ng occupational safety and health. So maraming salamat po at sama-sama nating itaguyod ang ligtas at malusog na paggawa para sa mga bawat manggagawang Pilipino. Ayun, maraming salamat po Doc Mark and Ma'am Eunice. Napakaganda po nung kanilang mga binahagi po na final thought, no? So also, thank you po sa lahat ng mga nag-submit ng questions and then sa lahat din po ng ating mga kumpanya na nagko-comply at magko-comply. Maraming salamat din po. Kung meron po kaming hindi nasagot ngayong hapon, rest assured po ng aming social media team ay sasagutin ang inyong inquiries later. And we hope na nakakuha din natin, no, or na-absorb natin ngayong hapon base dito sa ating topic, no? Yung ano nga ba yung OSH compliance and report oral requirements, and higit sa lahat, no, mai-apply natin on actual yung inyong mga natutunan today. And we hope na makita namin during inspection na compliant and safe yung ating mga workplaces. And that concludes our webinar for today. I believe that we can say that it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating mga speakers. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole Hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, Twitter, or X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and Dole. I-share na rin po ninyo ang video na ito online at huwag kalimutan gamitin ang #Webinar Wednesdays para sa mas marami pa and maging informed sa mga programa ng BWC, Dole, at ang aming mga attached agency para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. If you missed any of our webinars, you can visit our YouTube channel at doon po ninyo mapapanood lahat ng ating Webinar Wednesday episodes from Season 1 to Season 4. Once again, this is your host, Engineer Tins de Guzman, and on behalf of the Bureau of Working Conditions, thank you for joining us today. Stay safe and see you again sa ating next episode. Bye-bye! Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumambuni sa mga Dole Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.